Ay, good morning, ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng ka-coffee natin na nakatutok po sa atin ngayon. Lalo na po yung mga nasa ibang bansa, kumusta po kayo? Ito, ang bilis ng karma ha. Si Amy Marcos, tinablan agad ng karma. Dined ba siya ni PBBM sa kampanya dyan sa 13 Martires, dyan sa Cavite? Ngayong araw kasi ka-coffee, di ba? May event ang Alyansa dyan sa Cavite. Kahit isang beses hindi minensyon ng presidente si Amy Marcos. Kaya panoorin natin yung video, yung bahagya ng mga video. Kasi every time na may kampanya, binabanggit ni PBBM yan. Kahit wala ka doon sa venue, babanggitin yung pangalan mo as a support. Pero si PBBM napuno na dito kay Amy Marcos. Bumwelta na. Kasi kung titingnan mo nga naman, nasa tamang pag-iisip ba yan si Amy Marcos? Magsagawa siya dyan ng investigasyon sa Senado. Siya palang initiate yan ha. Pwede sana ibang senador na lang, huwag na yung kapatid eh. Ano yung motibo niya sa pagsasagawa ng investigasyon na yan? Diyan sa Senado, i-please ang mga Duterte, i-please ang mga DDS na tinatakwil na din siya ng mga DDS. Yung ginawa niyang investigasyon kahapon, di naman nakatulong yun eh. Sabi pa ni Bongo, wala naman magagawa yan kung hindi may uuwi si Digong. Sinira niya lang yung kapatid niya. Kasi pinapalabas siya doon sa investigasyon, mali yung ginawa ng kapatid niya. Mali yung ginawa ng administrasyon na ito kung bakit sinurrender si Digong dyan sa the Netherlands. Na malinaw naman ang dahilan kung bakit siya dinala dyan. Dahil meron siyang kaso. Yes, walang jurisdiction ang International Criminal Court sa atin, pero dinaan nila sa Interpol at meron tayong pananagutan sa Interpol. Malinaw naman yan. Pero si Amy Marcos, iba talaga gusto niyang palabasin eh. Gusto niya talagang i-highlight, mali yung ginagawa ni PBBM. Hindi ito first time ha. Maraming beses na ganyan na nagiging style ni Amy Marcos. At tama lang yan. Sana ilaglag na nila sa alyansa yan. Sa event ka-coffee ng alyansa, binabanggit ng presidente yan kung taga saan, di ba? Kasi ano naman, templated speech naman yan ka-coffee. May mga minor adjustment pero maraming alyansa event na tayo napupuntahan. Almost the same yung format. Let's say, sasabihin ng presidente, yung alyansa ay nagmula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Halimbawa, yung kapatid niya na isang waray galing sa Leyte. Sasabihin ng presidente, yung alyansa ay may 4 na babaeng matatapang. Sinabi niya rin kanina yan. Pero walang 4 ha. At hindi niya minention si Amy Marcos. Si Camille Villar, wala din sa event. Pero minention niya. Hindi nabanggit kahit isang beses. Ewan ko kung na-miss ko lang ka-coffee. Pero I listened diligently. Ano ba tamang term natin dyan? Pinakinggan ko yung buong speech ni PBBM. Not a single Amy Marcos was mentioned. Diba? Oh, tama yan. Kasi binibira ng kapatid mo. Balikan ko nga. Huwag ko nang tulungan yan. Huwag ko nang suportahan yan. Bakit ko pa susuportahan yan? Ako nga, binibira yan. Ako nga, hindi ako sinusuportahan. Bakit ikakampanya ko pa siya? Diba? Sige, pakinggan natin ka-coffee. 2 parts lang naman tong speech na ito. Medyo mahaba kasi yung speech, 27 minutes eh. Pero pinutol ko na. In-identify ko na yung part na usually doon minimension yung pangalan ni Amy Marcos. Ating mayor, Mayor Abby Binay. At kung pag-uusapan naman ang mga kababaihan, Yan na yun. hindi po tayo may iwanan. Dahil nandito naman po ang ating mga magigiting na mga magre-represent sa ating mga kababaihan. At ang ating mga kandidato na babae ay hindi po pangkaraniwan po. Sila po ay siguro sila na yung pinakamatapang, sila na yung pinakamasipag na nakita ko. Kaya naman po maaasahan ninyo dito sa ticket nito kapag nahalal ay hindi po mawawala ang boses ng kababaihan. Dapat palalakasin natin ang boses ng kababaihan at makakatiyak po kayo na ang karapatan ng mga kababaihan ay pagtatanggol. At dito po sa akin, kadalasan po pag nagsasalita ako dito wait lang. Comment muna tayo doon. Usually na-identify niya yan iniisa-isa. Feeling ko si PBBM kasi first time naman yan hindi niya babanggitin, di ba? Medyo ano din siya medyo ilag din siya Medyo kumbaga hindi niya paggamay na iwasan itong pagbabanggit kay Amy Marcos. Kasi syempre, kung nakasanayan mo na yan, every time you will deliver a speech, mami-mention mo itong si Amy Marcos. Pero kanina, hindi niya mention yan. Usually,
usually, tulad ng sinasabi ko sa inyo, every time na attend tayo dyan, iniisa-isa niya yan. Sino yung mga babae? Si Abby Binay, si Pia Cayetano, ayan, si Amy Marcos, mini-mention niya yan. Pero, walang mention ka Coffee. Si Camille Villar, mini-mention niya. Walang mention kung apat yan o kung ano man yan. Umiilag din si PBBM dyan. That's the first one, ka-Coffee, na usually doon binabanggit ang pangalan ni Amy Marcos. Second, ilagay ko lang doon sa time code mahaba yung speech eh. Ito. Nanggaling sa iba't ibang bahagi ng ating minamahal na Pilipinas ang ating mga kababayan, ang ating mga kandidato. Ay wala po dito ngayon, pero si Camille Villar, siya po, ang mga ninuno niya ay galing po sa Iloilo, kaya't mga Ilonggo naman. Kaya naman po, makita mo very well, kung kung sabihin, balansyado po. Balansyado sa kanilang kaalaman, balansyado sa kanilang tinutugunan na problema sa iba't ibang lugar ng buong Pilipinas. Hangarin talaga ng ating alyansa. Si Camille Villar wala doon. Pero minention niya. Minention ni PBBM. Si Amy Marcos wala doon. Pero hindi siya minention. Pangalawang instance yan na talagang iniiwasan talaga ni PBBM at hindi niya minimension yung kapatid niya, which I think ay tama lang. Ano ba ginawa ni Amy Marcos dyan? Sa investigasyon niya. Diba? Pinahiya niya lang si PBBM eh. Bakit natin isinuko ang isang kapwa? Tama lang yan. At least kahit papano, makatikim siya ng pitik lang. Pitik pa lang yan ka-Coffee. Hindi pa nagsasalita ng against her. Diba? Ito lang, sige, dededmahin ka lang namin. Malamang sa malamang, may nagsabi sa presidente, Mr. President, tinitira tayo ng kapatid mo. Kakampi natin yan, pero mukhang hindi kakampi ang turing sa atin. O ito gawin natin. Huwag na natin i-mention yan. Huwag na natin siya suportahan. Total, hindi naman tayo sinusuportahan yan eh. Kasi yung ginagawa ni Amy Marcos, yung mga pagdinig na yan, makakasira din yan sa alyansa. Tulad ng sinasabi ng presidente noon, maraming gustong pumasok dyan sa alyansa. Limited lang yung slots. 12 lang yan ka-Coffee. Siyempre, na-reserve pa yung isa sa kapatid niya. Tapos ganyan ang gagawin. Hindi na rin cooperative. Si Amy Marcos, remember, nagkaroon ng alyansa event dyan sa Tacloban, sa Leyte. Hindi siya nagpunta. Ano sabi ni Amy Marcos? Hindi niya maatim na pupunta siya dyan sa kabila ng ginawa kay Duterte. Teka, hanapin natin yan. Ayun naman pala eh. Nasa Philippine Star. Headline ng Philippine Star, 6 days ago. Re-electionist Senator Amy Marcos skip Friday's rally of Alyansa para sa bagong Pilipinas senatorial slate in Tacloban City, campaigning instead in Camarines Sur as she expressed sympathy for arrested former President Rodrigo Duterte, who is now in The Hague facing trial for his tukhang. Diba? Nagsosolo. Kung ako yung leadership ng Alyansa, kung ako kay Toby Tiangco, si Toby Tiangco yung campaign manager nila dyan, isip-isip kayo sir, mukhang hindi tama na nandiyan pa sa inyo si Amy Marcos, nagsosolo. Di ba? Uncooperative ito. May sariling lakad, kumbaga. Yung buong grupo nandito sa 13 Martires, nasaan siya? Yung buong grupo nasa Tacloban, nasaan siya? Hindi siya pumunta. Hindi mo siya kawalan eh, ka-Coffee. Hindi mo siya kawalan si Amy Marcos. Kung ako dyan sa Alyansa, ilaglag niya na tong si Amy Marcos. 11 na lang yan. Total, mahina na rin sa survey yan eh. Bumabagsak si Amy Marcos sa survey. Kasi namamangka sa dalawang ilog eh. Binabangkaan niya mga Duterte, binabangkaan niya mga loyalista. Trying to get the votes of both parties. Hanggang sa huli niyan, mapunta, walang bumoto sa kanya. Kasi even yung mga DDS, galit sa kanya. Diba? Ano tawag sa kanya? Manggagamit. Si Panelo. Si Basti Duterte. Si Maharlika. Yung kampo ng DDS. Hindi siya nire-respeto. Mangga ang tawag sa kanya. Mangga. Bakit mangga? Dahil babachina. O manggagamit daw. Tapos, pinipilit niya. Sinisiksik niya yung sarili niya sa kampo ng mga Duterte. Sa kampo ng mga DDS. Ma'am, diba? Sana na-realize mo na yan. Pumili ka, hindi pwede lahat. Pili ka. Saan ka ba? Dito ka ba sa side ng loyalista? Hindi naman natin sinasabi na sa ngayon mo lahat ng sinasabi ng kapatid mo. Pero huwag ka na yung maging dahilan, huwag ka na mag-initiate ng ikakapahamak ng kapatid mo, ikakasira ng imahe ng kapatid mo. Di ba?
Hayaan mo ibang mga senador pag-initiate ng investigasyon. Pero sasabihin niya, hindi, ako yung chairperson ng Foreign Committee. Regardless, kung ikaw ang chairperson, hayaan mo ibang mag-initiate. Total, sinasabi din naman ni Bongo na wala man magagawa yung hearing na yan. Hindi na may babalik si Digong. Too late. Di ba? Ang haba ng panahon kila Digong, bakit hindi nyo hiniring yan? Di ba? Matagal na yung kaso na 2017 na Bakit inantay nyo ng 2025 kung kailan na-arrestuhin na? Sino ba yung nagsasabi niyan? Si Jose Claire Castro din ata yun Mayroon siyang statement. Sabi niya, ang tagal-tagal nyo dyan sa posisyon na yan, bakit wala kayong ginawa para malinis yung pangalan ni Digong dyan sa International Criminal Court? Yung tinatawag natin, makwash man lang yan. Mabura man lang. Diba? Kung kailan huli na ang lahat, yung tinatawag nating nagsisisi na. Ang tagal-tagal ni Digong na presidente siya, wala siyang ginawa dyan para mabura yung kaso niya. Hindi hinayaan nila. So palpak din yung mga abogado ni Digong. Kung magagaling ang mga abogado, hindi sana nakakulong si Digong ngayon. Diba? I hope nagigets niyo yung punto ko, ka-coffee. May pananagutan, may pagkukulang, may mali din sila dito sa sitwasyon na yan. Kaya hindi nyo pwede lahat isisiyan sa presidente. May nakikita ko mga content creator, ka-coffee. Siyempre, ayaw talaga nila kay Amy Marcos. Ayaw talaga nila suportahan itong si Amy. Maski ako, hindi ko iboboto si Amy Marcos. Ewan ko sa ibang mga loyalista kasi may mga loyalista na gusto nila straight 12. Pero ako, pasensya na kayo hindi ko isasama sa 12 ko si Amy Marcos. Ito pa, nasa headline ng Radyo Pilipinas. Si Janet Garin nagsalita rin. Sa isang online press conference, sinabi ni Iloilo Representative Janet Garin na naiintindihan naman niya kung bakit pinili ni Senator Amy Marcos na hindi dumalo sa campaign sortie ng alyansa sa Tacloban kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yes, maiintindihan mo yan, di ba? Sa unang pagkakataon, kasi mainit pa yung sitwasyon That time, kaka-aresto lang kay Digong and then a day after or 2 days after, nagkaroon ng event dyan sa Tacloban. Maiintindihan mo pa. Pero, napapadalas. Or sana, kung hindi ka pumunta, sana hindi ka nangampanya ng mag-isa. Diba? Hindi ka nangampanya dyan sa Bicol. Or sana hindi nagiging madalas. Or sana linawin mo. Sabihin mo sa PDP, sabihin mo sa alyansa, hindi na ako makakasama sa inyo dahil di ko gusto yung policy ninyo. Dahil nandiyan si Marcos, hindi ako makakasama sa inyo. Diba? Senator Amy Marcos, dapat nang linawin kung saang political na grupo siya panig. Correct. Naniniwala ang isang mambabatas na dapat nang magdesisyon si Senator Amy Marcos kung saang political na grupo ba talaga siya panig. Sa isang online press conference, sinabi ni Janet Garin na naiintindihan naman niya kung bakit pinili ni Marcos na hindi dumalo sa campaign sortie sa Tacloban kasunod ng pag-aresto kay Digong. Ngunit kasabay nito, dapat na rin niyang linawin ng senadora kung saan ba talaga ang kanyang panig, which is common sense. Common sense yan. Hindi pwedeng dalawa. Serving two gods, hindi pwedeng ganun. Naiintindihan ko ang kanyang nararamdaman, but I think the bigger problem that Senator Amy Marcos has is yung pagbalanse ng kanyang sarili at kanyang politika. Kasi usually, sa politika, iba-iba kasi ang paniniwala. Ako, sa politika, ang paniniwala ko is to take a stand. Correct. Go with what you believe and join the group that you believe in. Sa politika kasi, that's a deadly combination. Kasi dapat tumayo ka If you are on the right side, kung nasa pula ka, sa pula ka. Kung nasa puti ka, sa puti ka. Sabi ni Garin. Correct. Very good si Garin dyan. Make a stand. Hindi tumayo Make a stand. Hindi pwedeng dalawa. Pumili ka. Saan ka ba talaga? Kasi hindi pwedeng dalawa yan. O yung kanan mo nasa PDP, yung kaliwa mo nasa alyansa. Hindi pwede yan. Si Amy Marcos din magdadala niyan. Lugi siya, babalik din sa kanya yan, yung ginagawa niya. Matatalo yan, tira mo. Hindi mananalo yan sa kanyang strategy na yan. Hindi mananalo yan. O siya, sige ka-coffee, baka may komento kayo, may baka opinion, reaction, lagay dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, pasuyo na lang, baka di pa po kayo naka-like and follow, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated kayo every time we have new upload or new videos. I'll see you in my next video, ka-coffee. Bye-bye.